Malaking dagok daw ang madugong raid sa kalakalan ng iligal na droga sa Osamis City. Para matapos na raw ang problema sa droga sa lugar, tutugisin pa raw ang ibang drug personality sa lugar. May unang balita live si Rida Reyes. Rida. Yes, good morning, Igan. Aminado ang Osamis City PNP na paralyzed na o kaya'y masasabing malapit na ang katapusan di umano ng kalakaran ng iligal na droga na ilang taon ding naghari dito sa lungsod ng Osamis City matapos ang naganap na rin nitong nakaraang linggo na humantong sa pagkamatay ng ilang mga miyembro ng pamilya Parohinog na sinasabing matagal na umanong konektado sa drug operations sa lungsod at maging sa Mindanao. Ayon na mismo, Igan, dito kay Osamis City Police Chief Inspector Jovi Espenido ay hindi raw nagtatapos sa mga Parohinog ang drug connection sa Osamis. May binanggit siya, Igan, na mag-asawa na aktibo pa rin sa drug operations hanggang ngayon, maging ang ilang barangay officials sa lungsod at mga kalapit na lungsod ng Osamis na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa drug operations at organized crimes. Pero hanggat maaari ay ayaw na saan ng PNP na humantong pa sa madugong operasyon ang kanilang ikinakasang raid. Pagkatapos sa Igan ng raid na ito ay magsasagawa raw ng manhunt operation ang PNP. Dito naman kay Ricardo Parohinog na sinasabing at large pa rin hanggang sa ngayon. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Osamis City. Igan. Rida, yung listahan pala, no? Yung pinipilit kuhanin ni Vice Mayor Parohinog. So, ano to? Listahan ng? Ito, Igan, ay listahan nung mga pangalan na matagal ng transaksyon nila doon sa drug operations. Ang sabi sa atin ni Jovi Espenido, ito raw yung mga ilang taon na rin nilang sino-surveillance at minomonitor na may kinalaman dun sa drug operations, hindi lang sa Osamis, kundi sa Mindanao. Ang fear niya dito ay talagang umabot na hanggang sa Maynila at maging sa Visayas yung operasyon ng mga taon na yan. So napaka-crucial daw na naintindihan daw ni Espenido kung bakit pilit na kinukuha nitong o tinatago nitong si Vice Mayor Nova yung pirasong ng papel na yun dahil napaka-significant daw nun dahil nandoon daw nakalagay yung listahan ng mga names ng connections. So kapag daw ito yan na-trace ng pulisya, sigurado raw na malapit na ang katapusan ng drug operations dito sa Osamis City. Igan. Bakit na kay Vice Mayor yung listahan na yan? Ang kwento sa atin ng Osamis PNP, bagamat si Mayor Reynaldo Parohinog, yung sinasabing since siya ang alkalde, ay merong kumpas doon sa mga drug operations di umano sa Osamis City, marami sa kanyang mga sa members ng family Parohinog ang aktibo rin doon sa pamamalakad ng illegal na droga. So parang ang sinasabi ay dinedesignate daw ni Mayor sa kanyang anak, si Vice Mayor, since siyang pangalawang highest ranking official sa Osamis, gayon din sa kanyang kapatid na si First Councilor Ricardo, gayon din sa kanyang isa pang kapatid si Octavio. So parang talaga raw, Igan, napaka-active daw talaga nitong pamilya at yung ngang pagkakapatay sa kanila ang sinasabing indikasyon na malapit na ang katapusan nitong kalakaran ng illegal na droga dito sa Osamis City. Pinasilip na ba ng PNP yung mga pangalan na yan, Rida? Hindi pa sa ngayon, ito'y finorward na sa PNP CIDG. At Igan, madagdag ko lamang, ini-insist kasi at sinasabi rin naman ni Jovi Espenido na dun sa tanong mo kanina kung bakit si Vice Mayor Nova Princess ang may hawak daw nun, malaki ang kanilang teorya na nangyari kasi yung kasagsagan nitong paglawak ng drug connections nila nung time na naging karelasyon niya di umano itong si Herbert Colango na ngayon ay isa sa mga high-profile inmates sa New Bilibid Prison. At sabi niya, kahit daw hindi na raw sila magkarelasyon hanggang sa ngayon, ay nagpapatuloy pa rin daw ang pagpapadala ng supply ng droga mula sa Bilibid, care of Herbert Colango, papunta rito sa Osamis City. Igan. So, ito ba yung tinaka-isubo na hindi na isubo? Meron tayong isa pang angle, Igan, na naipakita na video. Hindi ko alam kung na-play kanina, pero mas malinaw na ni-slow mo natin iyon at malinaw na hindi
hindi niya naisubo, hindi nakapasok sa kanyang bibig. Ito'y parang, kumbaga, ang sabi nga ni Joves Penido dito ay sa kagustuhan niya lang talaga na hindi mapunta sa kamay ng pulis yung papel na yon na napaka-importante, Oo ay nga. talagang willing siya na kahit naisubo. Parang instinct daw na isubo, pero hindi na natuloy na isubo dahil nakuha na rin ng pulis. At least malinaw na hindi siya shabu. Okay, kamusta naman autopsy report sa mga namatay, Rida? Yung autopsy report, Igan, wala sa Osamis City Police ang kopya niyan. Kasi pagkatapos kasi nung nangyaring raid doon, ang na-turn over na kaagad sa PNP-CIDG sa police at maging dun sa Police Regional Office 10, yung lahat ng mga ebidensya, lahat ng mga armas na ginamit at maging yung autopsy. So magiging crucial nga rin daw yan dun sa resolution. I think ngayong araw daw lalabas yung resolution ng prosecutor's office tungkol dito sa kaso nito based doon sa mga resulta ng autopsy. Igan. Kamusta yung mga residente ng Osamis? Yung ating mga kababayan dyan, ilang araw matapos itong raid na ito, Rida? Igan, pagkatapos ng raid, sila ay nangangamba at mixed emotions nga naman, mixed sentiments dahil sabi nila, although alam nila na nasa narco list itong pamilya Paruhinog, hindi naman nila in-expect na hahantong sa madugong raid itong pag-target sa kanila ng pulisya. Pero alam mo kasi, nung isang araw, nagkaroon kasi ng text scare dito at sinabi nga na kasabay nung mga maraming, at least dalawang truck ng mga karagdagang tropa ng pulis na i-deploy dito. Natakot sila dahil lang kala nila ay magkakaroon ng follow-up raid dito sa iba't ibang bahagi daw ng Osamis dahil lantaran pa rin daw ang drug operations dito. Pero hindi naman niya natuloy at nilinaw din ni Joves Penido na ito ay para lamang palitan yung unang batch ng mga pulis na pinadala dito na siyang nanguna doon sa raiding team. Kailangan naman na raw nila na kumbaga magpahinga at mapalitan ng bagong batch ng mga pulis. Igan. Maraming salamat, Rida Reyes.